Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito po ang ating pang-13 pag-aaral patungkol sa tauhid, sa kaisahan ng pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo po ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng halimbawa sa mga nakakasira ng tauhid, mga halimbawa ng shirk. At ating pong paksa ngayon mga kapatid ay patungkol sa tinatawag sa wikang Arabic na tiwala. Hindi tiwala ha, tiwala, na walang prolong, diretso siya. Tiwala, tiwalatun. Ang tiwala sa wikang Arabic mga kapatid, ang ibig sabihin po nito ay gayuma. So alam natin lahat kung ano ibig sabihin ng gayuma. Kung sa Bisaya pa, lumay. Para ma-in love yung tao sa iyo ay ginagamit mo ito. So unang-una sa lahat mga kapatid, ang Islam ay naghihikayat na magsumikap ang isang tao na mahalin siya ng kanyang asawa. So hindi pasok sa ating pinag-usapan dito ang haram na relation, kundi sa mag-asawa lamang. Hinikayat ng Islam na magsumikap ang isang lalaki, ang isang husband, na gumawa siya ng mga bagay upang mahalin siya ng kanyang asawa. Halimbawa lamang ang tamang pagsustento, ang kagandahang asal, ang magandang pakikitungo, laging magsuot ng maganda, laging maging maayos yung itsura, at ganoon din yung babae. Tingnan niyo mga kapatid, yung babae, bawal sa kanya magpabango sa labas ng bahay. Bawal sa kanya magsuot ng sexy na damit. Dapat nakabalot siya, maluwang na damit. So balit kung siya ay nasa kwarto lamang ng kanyang asawa, hinihikayat ng Islam na siya ay magsuot at gumawa ng mga bagay na maakit ang kanyang asawang lalaki. Halimbawa lamang, sunna sa kanya, pinapahintulot at kaaya-aya sa kanya bilang isang asawang babae na magpabango sa harap ng kanyang asawa. Bilhin niya ang pinakamagandang pabango, pinakamabangong pabango, gamitin niya para sa kanyang asawa. At sunna din sa kanya na magsuot ng magandang damit. Kahit na yung damit na nakakaakit, pwede niyang suotin yun, at mas mainam pa na suotin niya yun sa harapan ng kanyang asawa upang mas lalong ma-inlove ang kanyang asawa sa kanya. Ito ay pinahintulot mga kapatid ng Islam, kahit na ipinagbawal siya. Originally, ipinagbawal siya yung pabango, pagsuot ng sexy na damit, transparent na damit, ganon. Pinagbawal siya ng Islam, pero nang dahil sa purpose, layunin na ma-inlove yung asawa niya sa kanya, ay pinahintulot ng Islam. Ganon, binigyang halaga ng Islam mga kapatid ang pagmamahalan ng dalawang mag-asawa. At napakarami pang mga halimbawa. Napakarami pang mga halimbawa na inutos ng Islam sa mag-asawa upang maging mas panatag ang kanilang, upang maging mas matatag ang kanilang pagmamahalan. Halimbawa lamang ha, bago mag-asawa ang isang lalaki, bago niya asawa ng isang babae, ay inutos ng Islam sa kanya na lalaki na tumingin doon sa kanyang babaeng aasawahin. Kaya kahit na balot pa yung babae, nakanikab siya, kahit balot siya, simula ng pagkabata niya hanggang sa nagdalaga siya, balot, kaya naman na hindi niya tinanggal ang kanyang nikab sa labas ng kanyang bahay. Kapag merong lalaking gusto siyang asawahin, kinakailangan magtanggal siya. Tanggalin niya ang niqab niya, tanggalin niya ang hijab niya. Kahit abaya, tanggalin niya. Basta meron pa ring damit sa kanyang katawan, tulad ng halimbawa, t-shirt, jogging pants na maluwag, ganun, ay pwedeng gawin yun. Titingin ang lalaki sa kanya. Bakit? Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyu'dama bainakuma, upang ito ay maging dahilan, upang maging matibay ang pagmamahalan ng bawat isa sa inyong dalawa. So sa simula pa lang ng pag-aasawa
ay inutos na ng Islam ang mga bagay na kung saan maging diyan upang maging matatag ang pagmamahalan ng dalawang mag-asawa. So, mga kapatid sa Islam, naway huwag natin gayahin ang ibang mga pananampalataya na kung saan ay gumagawa sila ng kahit anong mga bagay na lang upang makamit ang ganitong layunin, ang pagmamahal ng dalawang mag-asawa. At kabilang sa kanilang ginagawa na salungat sa Islam ay tinatawag na gayuma. Itong gayuma na ating paksa ngayon. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun." Rawahu Ahmad Abu Daud. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang ruqyah, yung ruqyah, orasyon, yung ating nabanggit na ipinagbawal na hindi na kumpleto ang mga kondisyon. Wat tamaim, at ang mga anting-anting, mga agimat. Wat tiwala, yun. At ang gayuma, syirkun, ay isang syirk. Allahu Akbar. Napakalinaw na mismo ang Propeta Muhammad SAW ang nagbigay ng hatol na itong mga bagay na ating nabanggit ay isang uri ng syirk. Bakit syirk itong paggamit ng gayuma, mga kapatid? Dahil ang taong maggagamit ng gayuma, ito po ay hinahaluan ng orasyon. At ang orasyon na hinahalo dito sa gayuma ay isang syirk na orasyon. Kung kaya, naging syirk ang gayuma. Pangalawa, dahil ang paggamit ng gayuma, mga kapatid, ito ay merong paghingi ng tulong sa mga jin. Lalong-lalo na karamihan sa gumagamit ng gayuma ay yung karamihan sa gumagamit ng gayuma ay pumupunta sila sa mga albularyo. Doon sila nagbibigay ng tulong upang gayumahin ang kanilang mga mahal sa buhay. Upang gayumahin ang kanilang mga mahal sa buhay. Allahu musta'an. So, ito po ay nagiging shirk dahil sa dahil sa paghingi ng tulong sa jin. Dahil ang mga albularyo, mga kapatid, para sa inyong kaalaman, sila po ay mayroong mga jin. Sila ay mayroong mga jin maliban lamang sa mga hindi gumagamit ng jin. So kahit hindi sila gumagamit ng jin, bawal pa rin sa kanilang pumunta upang humingi ng tulong na gayumahin ang kanilang mga mahal sa buhay. At pangatlong dahilan, mga kapatid, dahil ang gayuma, ito po ay merong pananalig na imbis ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maggagabay doon sa tao upang ikaw ay mahalin, doon ka dapat manalig sa Allah, doon ka dapat humingi sa Kanya na, Ya Allah, ipamahal mo sa akin aking asawa, Ya Allah, ipamahal mo ako sa aking asawa, Ya Allah, sana'y hindi siya magmahal ng iba maliban lang sa akin. Imbis, yun ang sabihin mo sana bilang isang Muslim na doon mo iasa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nangyayari, doon ka na umaasa sa gayuma. So naging shirk na siya, meron siyang pagtatambal. Pinagtambal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala doon sa gayuma na ginamit mo upang mahalin kanyang asawa. At para sa iyong kalaman, mga kapatid, ang gayuma, ito po ay walang epekto. Ito po ay walang epekto, kundi ang jin. Ang jin, yun yung nagpapalin lang sa isang tao na mahalin ang isang tao gamit ang gayuma dahil humihingi ka ng tulong sa jin. Pero ang jin, mga kapatid, hindi siya nabibigay ng libre, ng madyanan, balash, hindi. Kundi, meron po itong kapalit at ang lahat ng kapalit ng jin, lahat ito ay ang hindi pananampalataya o ang hindi ka maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So meron pong isang babae, mga kapatid, may isang kwento sa Egypt na may isang babae, ito po ay totoong nangyari, may isang babaeng pumunta sa isang albularyo upang gayumahin ang kanyang asawa. So sabi nung siya dumating na sa isang albularyo, sabi ng albularyo sa kanya na, sige, tutulungan kita sa kondisyon na magbigay ka sa akin ng isang sakong bigas, magbigay ka sa akin ng isang basket ng gulay, isang basket ng prutas, isang ganito, isang ganito. Ang dami niyang hiningi. Allahu musta'an. So yung babae, no choice siya, kahit mahirap siya, ginawa niya yun para lang matupad yung kanyang gusto. At pagkatapos nun, nung nakumpleto na, nadala na ng babae yung mga gusto ng albularyo, sabi ng babae, sige na po, nabigay ko na sa iyo yung iyong kagustuhan, gayumahin niyo na aking asawa. Sabi ng albularyo, hindi ko pa nahiling sa iyo lahat. Subhanallah. At para sa inyong kalaman, mga kapatid,
karamihan sa mga albularyo na naggagayuma, yung mga babaeng pumupunta sa kanila ay pinagsasamantalahan nila. Allahu Akbar, a'udhu billah. Ginagamit muna nila, a'udhu billah, yung babae bago nila tulungan na gayumahin ang kanilang mahal sa buhay. A'udhu billah. Karamihan yun mga kapatid, karamihan yun. Marami tayong naririnig na ganun, at ganun sa mga lecture din tungkol sa gayuma ay binabanggit yun ng mga lecturers. At sabi ng albularyo, meron pang isang natitira. Ang aking hiningi sa iyo na kondisyon ay napakadali lang, pagbigay ng pagkain. Pero itong panghuli, ito ay medyo mahirap. Sabi ng babae, ano po yun? Sabi ng albularyo, pumunta ka doon sa zoo, sa lugar ng mga hayop, sa garden ng mga hayop, at kumuha ka ng balahibo doon sa baba ng unggoy. Maghanap ka ng unggoy doon at kumuha ka ng balahibo sa kanyang baba. So pumunta yung babae doon sa zoo at naghanap siya ng kulungan ng mga unggoy. So ang ginawa ng babae ay pumunta siya doon at nagtanong. Sabi ng babae doon sa guard, paano ko ba mapalapit ang unggoy sa akin? Sabi ng guard sa kanya, magdala ka ng saging. Pagkainin mo siya ng saging, lalapit siya sa'yo. Yung mga malaking unggoy. So yung babae kinabukasan, nagdala siya ng saging. Kaso lang, nung dumating siya doon, late na siya. Marami ng mga bisita. So limited yung pagbisita doon sa zoo. Sabi ng guard, miss, balik ka na lang kinabukasan. So nabigo yung babae. So yung ginawa ng babae, kinabukasan, sa pangalawang araw, siya ay pumunta doon ng mas maaga. Maagang maaga pa, sarado pa yung zoo, nandun na siya sa labas ng gate, may dalang maraming saging. So yun, nung nagbukas na yung gate, pumunta siya sa loob at inaakit-akit niya yung unggoy ng saging, hanggang sa lumapit yung unggoy, sinusubukan niyang kunin yung balahibo doon sa baba ng unggoy, hindi siya nagtagumpay. Naubos na ang kanyang saging, hindi siya nagtagumpay. Kinabukasan, bumalik na naman siya. Pinakain niya naman ang saging at meron pang dagdag na ibang mga prutas. Pinakain niya kinabukasan hanggang sa nawala na ng pag-asa yung babae. Nawala na ng pag-asa ng babae at para sa yung kaalaman ay yung albularyo nagbigay sa kanya ng palugit hanggang 3 months lang. Pag dumating ang 3 months, hindi ka pa nakadala ng tawag nito, balahibo sa baba ng unggoy, ay hindi na maging epektibo yung gayuma. So, dumating na lang ang 3 months, araw-araw yung ginawa ng babae, nawala na siya ng pag-asa, hindi pa niya nakuha yung balahibo ng unggoy, at bumalik siya doon sa albularyo, nagsabi, hindi ko kaya. Sabi ng albularyo, bakit? Ano pa nang ginawa mo? Sabi ng babae sa kanya, araw-araw pumupunta ako doon, umagang-umaga pa lang, pagising ko sa umaga, maaga pa lang, sarado pa yung zoo, nandun na ako, meron akong dalang mga prutas, pinapakain ko yung unggoy, ayaw pa rin niyang, hindi ko pa rin nakuha yung balahibo. Araw-araw kong ginagawa sa kanya yun na pinapakain ko siya, nilalambing ko siya, inaakit ko siya, ayaw pa rin. Sabi ng albularyo sa kanya, miss, kung yung ginagawa mo sa unggoy ay ginagawa mo sa asawa mo, katotohanan, hindi mo na kailangan ng gayuma. Mamahalin ka ng asawa mo. Allahu Akbar. Mga kapatid, subhanallah. Yun lang pala. Allahu Akbar. Tingnan nyo, nakagawa ang babae ng shirk. Pero yun lang pala ang dapat gawin. Yun lang pala ang dapat gawin. Sabi ng albularyo sa kanya, kung yung ginagawa mo sa unggoy ay ginagawa mo sa asawa mo, maaga ka pa lang, pinapakain mo siya, nilalambing mo siya, inaakit mo siya, siniserbisyuhan mo siya, pinapakain mo ng prutas ng maayos, Allahu Akbar, mamahalin ka ng asawa mo. Tingnan niyo mga kapatid, subhanallah. So yun, ang tauhid ay nawawala sa puso ng karamihan ng mga tao dahil una sa kamangmangan, pangalawa dahil sa kanilang intensyon na kung saan ay parang nahuhumaling na sila sa mga bagay na gusto nila at naapakan nila ang tauhid. Hindi nila alam na ang tauhid pala ang solusyon sa kanilang mga problema. Napakasimple lang, maniwala ka sa Allah, manalig ka sa Allah, manalangin ka sa Allah, ihiling mo sa Allah na mahalin ka ng asawa mo. Pagkatapos gumawa ka ng kabutihan, magsumikap ka na pakitaan siya ng magandang asal, at pagkatapos magsumikap ka na
mapamahal mo siya sa iyo. Napakadali lang, Allahu Akbar. Basta't manalig lang sa Allah. So hanggang dito lamang mga kapatid, naway ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kagustuhan na mahalin tayo ng ating mga mahal sa buhay, at kahit na sila ay nasa malayo sa atin, ay naway protektahan sila ng Allah at pangalagaan sila ng Allah at pangalagaan ang kanilang puri nila hanggang sa tayo ay makabalik sa kanila. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.